ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang kapatid ay mayahalin tulad sa yakap ng nanay at tatay natin. Kaya nga importante na mahalin natin ang ating mga kapatid dahil sila na lamang ang maiiwan pag nawala na ang ating mga magulang. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang kapatid mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Yara na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old at taga Maynila. Matagal na rin ako dito sa pinagtatrabahuhan kong private company bilang executive assistant, Papa Dudut. Ulila na ako sa mga magulang pero meron pa naman akong nakababatang kapatid. Tuwing tanghali, nakasanayan na naming makinig ng mga kaopisina ko sa Barangay Love Stories. Tapos ay nagkakatuksuhan kami na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay mabasa ninyo at may tampok ang kwento ko na magsisimula noong 22 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Mahalin mo ang kapatid mo. Yun ang eksaktong kataga na sinabi sa akin ng mga magulang ko nang dumating sa buhay namin si Edsel, ang nakababata kong kapatid na babae. Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon kaya nga kahit na may pagkamatigas ang ulo niya ay hinabahan ko na lamang ang pasensya ko. Hindi naman kasi ako palaaway na tao, Papa Dudut. Kung kaya ko namang intindihin ang isang sitwasyon ay iniintindi ko. Kaya lang minsan ay napipikon pa rin ako sa kapatid ko, lalo na kapag lumalabas ang kamalditahan niya na wala sa lugar. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal si Edsel ng mga magulang namin, Papa Dudut. Yara, wala pa ba si Edsel? Wala pa, Nay. Ang tagal naman nun. Inutusan ko lang bumili ng yelo sa tindahan eh. Baka tindahan sa kabilang barangay yung pinagbilhan ng anak mong yun. Tayo naman eh. Puro ka talaga biro. Hay nako, walang nakakatawa sa biro mo, Nestor. Sobra ka naman, Sonia. Nung araw kapag binibiro kita, ang bilis mong tumawa. Nung araw yun, hindi na ngayon. Tsaka kita mong naiinip na nga ako kahihintay sa pagdating ng bunso mo, tapos magbibiro ka pa dyan? Masyado ka naman. Ano masyado ako? Nay, wag na po kayo mag-away ni tatay. Ano po ba yung binili nyo para sa birthday ni Edsel? Pansit lang, nak. Tsaka itong cake dun sa bakery. Para naman makapag-ihip ng kandila yung kapatid mo ngayong birthday niya. Sigurado po ako na matutuwa si Edsel niyan. O teka, parang nandyan na siya. Oh, eto na. Pauwi na lang ako galing school. Ite-text niyo pa ako para utusang bumili ng yelo. Tapos 3 pa? Ang bigat kaya. Ikaw naman. Nakisuyo lang si nanay eh. Ayaw mo nun. May malamig tayong inumin. Akin na yung 2. Tulungan na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, bakit may pa-cake pa kayo? Siyempre, birthday mo ngayon, di ba? Akala mo siguro nakalimutan na namin. Kailangan pa ba yun? Corny niyo naman. Edsel, bakit ka naman ganyan? Pagod kasi ako sa school tapos kung ano-anong kalokohan pa yung naisip ninyo. Gusto lang naming i-celebrate yung birthday mo. Espesyal yung araw na to kasi debut mo, anak. Debo ko nga, pero bakit yan lang yung handa ko? Ha? Ay meron pa dun sa mesa. May pansit pa dun, saka yung siomay na binibenta ng nanay mo. Pansit? Ayoko nun. Gusto ko spaghetti. Tsaka sawang-sawa na ako kakakain ng siomay, no? Mapupurga na yata ako dyan, tay. Ganun ba? Pasensya ka na kasi yan lang nakayanan ng kinita ko. Pansit at cake lang muna. Lagi naman kayong ganyan, tay eh. Sino nagdebo na ganyan lang yung handa? Siguradong pagtatawanan ako ng mga kaklase ko kapag nalaman nila yan. Edsel naman,
Pinaghirapan ng tatay mo yung pinambili sa mga pagkain to. Ayoko nga kasi niyan. Anong ayaw mo? Maswerte ka na nga na may handa ka ngayong birthday mo. Yung iba nga dyan walang kahit na ano pero marunong pa rin magpasalamat. Sila yun, hindi ako. Magkaibang tao kami kaya bakit ako magpapasalamat sa pakik at pansit na yan? Mukha ring hindi naman masarap. Sumusobra ka na talaga. Yara, huwag mo nang patulan ng kapatid mo. Kung ayaw mo, itatabi na lang namin, Nak. Huwag niyong itabi. Kainin niyo kasi sayang naman. Pero ayokong kumain yan. Hoy! Saan ka pupunta, babae ka? Ilalapag ko lang tong bag ko tapos aalis din ako. Sinabihan kasi ako ng mga barkada ko na naghanda sila para sa birthday ko. Doon na lang ako pupunta kasi sigurado ako na masarap yung mga pagkain na hinanda nila. Di doon ka pumunta. Tutal, wala ka namang utang na loob. Iyon ang unang beses na nagalit ako ng husto kay Edsel Papadudot. Matapos niyang laitin ang mga pagkaing dala ni tatay para sa birthday niya. Hindi kami mayaman, Papadudot, jeepney driver ang trabaho ng tatay namin at nagtitinda naman ng homemade siomay si nanay. Pero hindi yun regular, depende kapag may puhunan. Kaya nga dapat ay naiintindihan ni Edsel ang dahilan kung bakit hindi namin kayang maghanda ng higit pa sa nararapat. Pero ang masahol pa doon ay binastos niya ang mga magulang namin. Kaya nga hindi na ako nakapagtimpi pa ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay inunawa pa rin siya ni nanay at tatay at sila pa ang humingi ng pasensya sa kapatid kong nuknukan ng tigas ng ulo, Papadudot. Tulad ng inaasahan ay nagkasamaan kami ng loob ni Edsel. Ayaw ko naman sana siyang pagsalitaan ng hindi maganda sa mismong kaarawan niya, pero masyadong maldita na siya. Kaya lang ay nagigilty pa rin ako kaya kinabukasan ay nagsorry ako sa kapatid ko. Pero tinarayan lang niya ako at sinabing inggit lang ako kasi siya ang paborito ng mga magulang namin. Hindi ko tunay na kapatid si Edsel, anak siya ng malayo naming kamag-anak na pinaampon kina nanay at tatay noong araw. Hirap kasing mabuntis si nanay tapos kinuwento nila na gustong gusto na raw magkaroon ng kapatid. Gustong gusto ko na raw magkaroon ng kapatid na aalagaan. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na ampunin si Edsel. Mahal na mahal ko ang kapatid ko kaso'y habang lumalaki siya ay naging matigas ang kanyang ulo. Kaya nga pagkatapos noong nangyari sa birthday niya lalo kaming nagkalayo ng loob. Pero alam kong responsibilidad pa rin siya bilang nakakatanda. Responsibilidad ko siya bilang nakakatanda niyang kapatid, Papadudot. Edsel, bakit naman puro bagsak tong grades mo sa class card? Malamang, ang hirap kaya ng mga subject na yan. Ang sabihin mo, baka hindi ka lang nag-aaral. Balita ko, hindi ka raw pumapasok sa klase mo Anong hindi pumapasok? Sabay nga tayong umaalis ng bahay. Sabay nga, pero malay ko ba kung sa eskwelahan nyo ikaw dumidiretso? So anong gusto mong palabasin? Nagbubulak-bulak ko kaya ganyan ang grades ko. Kung hindi ka nagbubulakbol, sana hindi puro bagsak mga grade mo. Tapos mukhang wala ka pang planong ipakita kina nanay at tatay kasi tagong-tago rito sa drawer mo. Wala ka nang pakialam dun, no? Tsaka bakit ba kasi masyado kang pakialamera? Hirap talaga ng walang sariling kwarto. Gusto ko lang naman kumustahin yung pag-aaral mo. Hindi ako pakialamera. Oh, ayan. Nakumusta mo na. Okay ka na. Tapos na. Tago mo na lang ulit yung mga class card ko ha. Kasi kapag nakita pa yan ni nanay, baka pagalitan pa ako nun. Ipapakita ko talaga to kina nanay at tatay. Anong sabi mo? Karapatan nilang malaman yung grades ng paborito nilang anak. Ganyan ba talaga kapag naiinggit? Pwede ba? Hindi ako naiinggit sa'yo. Inggit ka sa akin kasi ako yung paboritong anak ni nanay at tatay. Kaya gusto mo pagalitan nila ako, di ba? Hindi totoo yan. Gusto ko lang malaman nila yung nangyayari sa'yo para mapagsabihan ka nila. Siyempre, mga magulang natin sila Sila yung nagpapaaral sa atin kaya may karapatan silang malaman lalo na yung grades mo. Ayoko nga sabihin sa kanila kasi baka pagalitan nila ako. Ikaw ate, gustong-gusto mo talaga akong pinapagalitan Kahit ikaw, lagi mo akong pinagagalitan. Hindi totoo yan.
Tsaka, ikaw lang naman gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit kami sa'yo. Kung nagtitino ka sana, edi hindi kita pagagalitan. Edsel, 18 ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Lagi mo kayang pinamumukha sa akin na matanda na ako kaya dapat gayahin kita. Yun bang sub-sub sa pag-aaral, mabait, masipag? O ikaw na! Sa'yo na ang corona, ate. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ganyang ugali mo. Habang lumalaki ka, nagiging maldita ka. Masyado ka nga kasing pakialamera. Ikaw, sina nanay at tatay, pakiramdam ko wala na akong privacy sa bahay na to. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka namin inaalisan ng privacy pero baka nakakalimutan mo na pamilya tayo rito. Pamilya nga pero masyado kayong clingy. Yung ibang pamilya naman dyan hindi close pero okay naman yung relasyon nila sa isa't isa. Nakakaingit tuloy yung mga kaklase ko na walang kapatid. Anong sinabi mo? Eh kasi kung wala rin akong kapatid, eh di solo ko na tong kwarto. Mas may privacy ako. Kaya lang meron akong ate na pakialamera kaya hindi ko tuloy magawa yung gusto ko. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yung bagay na yan. Anong gagawin mo? Aawain mo ako? Baka nakakalimutan mo, ate mo ko. Wala kang respeto. Ate nga kita pero nakakasawa ka ng kasama. Mabuti pa lalayas na lang ako. Magkanya-kanya na tayo. Minasama ni Edsel ang pagsita ko sa mababa niyang grado sa eskwelahan. Kaya nagalit siya sa akin at naglaya siya ng araw ding yon. Alalang-alala ang mga magulang namin lalo na noong hindi agad siya nakita ni nanay at tatay. Samantalang kinain naman ako ng matinding konsensya. Kasi kung hindi dahil sa akin ay hindi maglalayas ang kapatid ko. Kaya naman tumulong na rin po ako sa paghahanap sa kanya. May hinala ako na nagpunta siya sa bahay ng boyfriend niya kaya pinagtanong-tanong ko kung saan ito nakatira. At naabutan ko nga siya doon, Papa Dudut. Pero ayaw nang umuwi ni Edsel sa bahay namin kahit na mga magulang ko na ang nakiusap sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinokontrol namin siya at pinaghihigpitan namin siya at para bang wala na siyang kalayaan na gawin ang gusto niya. Hindi yun totoo dahil kung ano ang gusto niya ay yon ang nasusunod. Kaya hindi ako makapaniwala kung saan niya pinupulot ang mga ganong klase ng paniniwala at bagay. Sa isip ko ay sumusobra na siya pero pinigilan kong magalit pa ng husto sa kapatid ko ng panahon na yon. Sa huli nakumbinsi rin siya ni nanay na sumama sa amin pauwi kahit na masama pa rin ang loob niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 3 taon, graduate na ako sa kolehiyo at may sarili ng trabaho. Ako na rin ang umako sa pagpapaaral sa kapatid ko na nasa 3rd year college na ng panahon na yon. Hindi na rin kasi nakapagtrabaho si tatay matapos maparalisa ang kanyang kanang binti dahil sa aksidente. Kaya nasa bahay na lamang sila ni nanay at magkatulong na gumagawa ng siomai na binebenta nila sa tapat ng bahay namin o di kaya ay pinapa-order ko sa opisina namin at sa online. Naging masipag ako sa pagtatrabaho lalo na noong nagsunod-sunod ang pagsubok namin sa buhay. Sa kabila ng lahat ay hindi ako pinanghinaan ng loob dahil sa positibong pananaw ng mga magulang namin. Masaya din ako kasi malapit nang makagraduate si Edsel at umaasa ako na may makakatulong na ako sa pagtataguyod ng pamilya namin. Kaya lang, hindi rin pala nagbago ang ugali ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Nak, pwede bang makikiabot ng tubig? Medyo nauuhaw na kasi ako. Tayo naman eh. Kita niyong busy ako tapos utusan niyo ako. Nagsa-cellphone ka lang naman. Pwede mo namang iwan yan sandali. Eh sa ayoko eh. Huwag mo naman akong sigawan, Nak. Eh kung bakit naman kasi hindi na lang kayo yung kumuha ng tubig niyo? Simpleng bagay lang inuutos niyo pa sa akin. Ay, kung nandito lang sana nanay mo, hindi naman ako makikisuyo sa'yo. Ayun na naman kayo eh. Kukonsensyahin niyo na naman ako. Sige na po, panalo na kayo. Nakonsensyahan niyo na ako kaya kukuha ko na kayo ng tubig. Hi, Tay! Nakauwi na po ako.
Oh, ayan na yung tubig mo. Salamat, nak. Storbo masyado. Sandali nga, tama ba yung narinig ko, Edsel? Hindi ka naman siguro bingin, no, te? Kapal ng mukha mong babae ka. Kanina si tata yung pinagsasalitaan mo ng hindi maganda tapos ngayon ako naman yung sinasagot-sagot mo? Malamang nagtanong ka, di ba? So sinagot ko lang. Ano bang problema doon? Sige nga. Yang ugali mo yung problema ko. Akala ko kasi nagbago ka na pero parang lalo kang lumala. Hindi na tama yung ginagawa mo ah. Eh ano bang tama? Yung ginagawa mo. Kasi palagi namang ganun, di ba? Ikaw yung tama tapos ako yung mali. Huwag mong ibahin yung usapan. Ayan ka na naman sa ugali mong ikaw ang biktima kahit nakasalanan mo naman. Sigurado ako kung nandito si nanay, paggagalitan ka nun sa ginawa mo kay tatay. Eh ano bang ginagawa ko kay tatay? Sinunod ko lang naman yung sinabi niya na ikuha ko siya ng tubig ah. Yara, tama naman si Edsel. Kinuha niya naman ako ng tubig. Hindi ako naniniwala, tay. Alam ko na bago sumunod yung babae na yan, nagdabog muna yan. Baka nga kung ano-ano pang hindi magandang salita yung sinabi niyan sa'yo eh. Galing mo naman pala manghula. Hindi ako nanghula. Malakas lang yung kutob ko na totoo yun base sa naabutan ko. O edi sige, ikaw na nga ang tama. Kainis naman kasi yung si tatay eh. Panay utos. Ano ba ako sa bahay na to? Katulong? Nag-aaral ka pero di mo ginagamit yung utak mo, no? Nakita mo ba yung kondisyon ni tatay? Kasi kung oo, sana alam mo na mahirap sa kanya na magparuot pa rito kaya nga nakikisuyo siya sa atin. Mahirap pang gawin yun, magulang mo naman yan. Eh sa busy nga kasi ako. Kahit na gaano ka pa ka-busy, dapat mas naiintindihan mo yung sitwasyon ni tatay. Yara, Edsel, bakit kayo nag-aaway? Yang kasing anak niyo masyadong matabilang dila, Nay. Ako na naman. O sige, ako na lang lagi may kasalanan. Ako na lang para masaya kayo. Mga buwisit. Hindi ko akalain na magagawang pagsalitaan ni Edsel ng ganon si tatay dahil lamang sa kapansanan nito. Kaya naman dismayado ako ng husto sa kapatid ko at hindi ko na naman nakontrol ang bibig ko na makapagsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Alam ko kung kayo ang nasa posisyon ko ay maunawaan ninyo ang sentimiento ko. Mahal ko naman po si Edsel pero minsan ay hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili kong huwag magalit sa kanya dahil kapatid ko siya. Pero lagi niyang sinusubukan ang aking pasensya. Hindi lang yon ang unang beses na nahuli ko siyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si tatay. Marami pa at minsan ay sinanay naman ang sinasabihan niya ng kung ano-ano. Para sa akin ay kabasusan yon dahil mga magulang namin ang pinag-uusapan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko si Edsel pero masyadong ma-pride ang kapatid kong yon. Hindi rin siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Madalas ay pinapalabas niyang siya ang biktima. Minsan gusto ko nang magsisi na hiniling kong magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. Parang ang lalim ng iniisip mo, nak ha? Malalim po talaga, Nay. Kaya ka ba hindi makatulog? Opo, tsaka inaantay ko pa si Edsel. Hindi nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Ay, napapansin ko na nitong nakaraan, napapadala siyang pag-uwi ng gabi niyang kapatid mo. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sa mga barkada lang daw niya, gumawa raw sila ng project. Hindi ko po alam kung maniniwala pa ako kay Edsel. Ilang beses na kasi siyang nagsinungaling sa atin. Pero 'di ba, gano'n naman sa kolehiyo, maraming ginagawa. Ikaw nga rin dati, minsan madaling araw ka na umuuwi. Totoo naman po yun, pero kasi... Ewan ko po ba? Ayoko lang masayang yung perang ginagastos ko para sa pag-aaral niya kasi babaliwalain niya lang sa dulo. Pasensya ka na kung ikaw yung kailangang sumalo ng mga gastusin sa pag-aaral ng kapatid mo, ha? Tapos ikaw rin yung madalas na nagbabahid ng mga bills at bumibili ng pagkain natin dito sa bahay. Isama mo na yung gamot ng tatay mo. Nay, ayos lang po yun. 1 taon na lang naman, makakagraduate na si Edsel. Gagaan na yung pinagkakagastusan ko kasi makakatulong ko na siya sa pagtatrabaho. Kaya nga sana, huwag na niyang sayangin yung tsansa na binigay ko sa kanya. Buti na lang may ate siya na katulad mo. Yung mabait at maaasahan.
Nak, sana hanggang sa pagtanda mo, hindi pa rin magbago yung turing at pagmamahal mo sa kapatid mo, ha? Kasi alam naman natin na medyo may katigasan ang ulo niya. Yun nga po eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang intindihan kapag gumawa na naman siya ng bagay na hindi maganda. Mahal ko naman po si Edsel kasi kapatid ko siya, Nay. Pero hindi ko po siya maintindihan. Lalo na yung ugali niya sa inyo ni tatay, palasagot, bastos, wala sa lugar kung mga tuwiran. Alam mo, kasalanan din namin ng tatay mo kung bakit lumaking ganyan ang kapatid mo. Masyado kasi namin siyang inispoil at hindi rin namin siya pinapagalitan. Kaya inisip niya na ayos lang yung ganong ugali. Akala namin ng tatay mo ayos lang na mahalin namin siya ng sobra-sobra. Kasi nga blessing siya sa pamilya natin, di ba? Opo, kasi kahit hindi niyo siya totoong anak, siya pa rin yung kapatid na hiniling ko na magkaroon ako nung bata ako. Pero mali pala yun. Lalo na lumalaki siyang suwail at hindi maganda ang ugali. Kung alam niyo lang na sa abot ng makakaya ko na pinagsasabihan ko yung si Edsel. Kaya lang, palaging nauuwi sa away yung simpleng pag-uusap namin eh. Kasalanan ko rin naman kasi madali akong mapikon lalo na pag sumasagot na siya ng pabalang. Kaya ayun, napagsasalitaan ko rin siya ng masama na madalas niyang ikagalit at ikatampo sa akin. Nakikita ko yung pagsaway mo sa kapatid mo, nak. Kaya nga natutuwa kami ng tatay mo sa'yo. Pero sana, kahit mahirap disiplinahin si Edsel, wag na wag mo siyang susukuan, ha? Kayo na lang kasi yung magkasama kapag nawala na kami ng tatay mo sa mundo. Kayo na lang yung magkakampi. Nay naman, wag niyo naman pong sabihin yan. Hindi pa kayo pwedeng mawala ni tatay. Marami pa po tayong pangarap na tutuparin. Oo, alam ko. Pero hindi natin hawak ang mga buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin at pagpapahingahin. Kaya nga habang malakas pa ako, nagbibili na ako. Yara, mahalin mo ang kapatid mo. Kung tatanungin ninyo ako kung may tampo ako sa mga magulang ko ay meron, lalo na noong bata ako. Kasi lagi kong nakikita na mas kinakampihan nila si Edsel. Gusto nilang intindihin ko ang kapatid ko kasi ako raw ang ate sa aming dalawa. Pero kinatagalan ay nawala na lamang ang tampong yon kasi ni minsan na hindi naman nila ako pinaramdam sa akin na hindi nila ako mahal bilang isang anak. Pareho nila kaming mahal ni Edsel. Mas espesyal lang siguro yung pagmamahal nila sa kapatid ko pero hindi naman yon dahilan para magtanim ako ng sama ng loob sa kanila. Kaya naman aminado akong gumaan ang loob ko matapos naming mag-usap ni nanay. Muli niyang pinaalala sa akin na mamahalin ko ang kapatid ko lalo na siya na lang ang kaisa-isang pamilya na meron ako sa oras na mawala daw sila ni tatay. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa pagkawala nila pero parte ng buhay ang kamatayan. Kaya nga sumang-ayon na lamang ako kay nanay para matapos na ang usapan namin yon. Noong mga sumunod na araw ay hindi na ako masyadong naiinis kay Edsel. Kumbagay ginawa ko ang lahat para wag magalit agad sa kanya. Mas inintindi ko siya at kinausap ng mahinahon. Pero ibang takbo ng pag-iisip ni Edsel dahil isang araw may hindi kami inaasahang bagay na magagawa niya, Papa Dudut. Yon ay nung nakipagtanan siya sa boyfriend niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman na lang namin na hindi na pala pumapasok sa eskwelahan si Edsel, Papa Dudut. Palabas na lang pala niya na nag-aaral pa siya para makahingi ng baon at pang-tuition sa akin. At matagal na pala niyang gustong umalis sa bahay namin dahil ayaw na niyang alagaan ang mga magulang namin. Lahat ng yon ay sinabi niya sa akin noong nagkausap kami sa cellphone noong araw na nalaman naming umalis na siya. Dagdag pa niya ay wag na raw namin siyang hanapin kasi hindi na siya babalik sa amin. Kitang-kita ko kung paanong nasaktan si nanay at tatay dahil sa ginawa ni Edsel. Pero nilakasan ko ang loob ko at pinangatawanan ang sinabi niya. Kung ayaw na niya sa amin ay ayaw ko na rin sa kanya, Papa Dudut. Mabilis na nagdaan ang 4 na taon at wala na kaming balita sa kinakaroon ng kapatid ko.
Hindi ko na rin siya hinanap dahil yun naman ang sinasabi niya na gusto niya. Nag-focus ako sa pagtatrabaho pero dumaan na naman kami sa isang mabigat na pagsubok nang mamatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Tapos ay humina naman ng husto ang resistensya ni nanay simula nung tinamaan siya ng COVID noong pandemic. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa tindi ng mga pagsubok sa buhay na tumama sa pamilya namin. Nandun yung takot ko na baka isang araw ay mawala din sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Nay, magtubig po muna kayo. Salamat nak, ayos na ako. Sigurado po kayo? Oo naman. Nag-aalala kasi ako. Baka po kasi lumala yung ubo nyo tapos COVID na pala. Katulad nung nangyari sa inyo noon. Buti na lang naagapan natin. Huwag ka na mag-alala. Natuyuan lang ako ng pawis kasi ang dami kong ginawa sa bahay kanina nung nasa trabaho ka. Naglaba ako, nagmap ng sahig at nagpalit ng mga kurtina. Doon din baka nakalanghap ako ng alikabok. Nay naman dapat hindi kayo masyadong nagpagod. Pwede ko naman po yung gawin kapag day off ko. Naiinip kasi ako dito sa bahay, nak. Dati nung buhay pa ang tatay mo, palagi kami nagkukwentuhan noon kaya hindi ako masyadong naiinip. Kaso wala na siya. Tapos iniwan na rin tayo ni Edsel. Ay, hanggang ngayon ba wala pa rin balita kung nasaan ang kapatid mo? Hindi ko naman po siya hinahanap, Nay. Yara naman. Akala ko ba sabi mo sa akin nung nakaraan susubukan mo siyang hanapin? Hindi ko na po alam kung saan siya hahanapin . Di ba? Wala namang nakakaalam kung saan sila pumunta ng boyfriend niya. Kahit yung mga magulang nung lalaki, wala ring alam. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Baka kinukontak sila ng anak nila tapos ayaw lang nilang sabihin sa atin kung nasan sila ng kapatid mo. Bukas na bukas din pupuntahan ko uli sila. Magsasayang lang po kayo ng lakas, Nay. Hindi pagsasayang ng lakas yun. Miss na miss ko na yung kapatid mo, nak. Ikaw ba, hindi mo ba siya namimiss? Paano ko siya mamimiss? Iniwan niya nga tayo. Pinabayaan niya yung pag-aaral niya kasi nakipagtanan siya. Niloko niya pa ako na kunwari pumapasok siya sa school pero hindi naman pala. Tapos nung namatay si tatay, niwala kahit anino niya na dumalaw man lang sa lamay. Tsaka nakalimutan niyo na po ba? Sabi niya ayaw niya na raw sa atin. Hindi na raw siya babalik kaya wag na raw natin siyang hanapin. Pero baka naman gusto niya nang bumalik ngayon kaya lang nahihiya na siya. Aba, dapat lang siya na mahiya kasi ang kapal naman ng mukha niya kung ngayon pa talaga siya babalik. Huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Huwag kang magalit sa kanya. Paano hindi ako magagalit sa kanya? Ang laki nga po na kasalanan niya sa pamilya natin. Kinupkup niyo siya ni tatay, tinuring na anak, binihisan, pinakain at pinag-aral tapos ano lang ginanti niya? Yung iniwan tayo kasi pakiramdam niya masyado na siyang nasasakal sa pamilya natin? Tama ba yun, Nay? Hindi tama yon. Pero napatawad ko na si Edsel. Matagal na panahon na yun nagdaan. Kung napatawad niyo na siya, pues ako hindi pa po. Napakawalang utang na loob niya, sa totoo lang. Pero magkapatid kayo. Hindi ka pwede magalit sa kapatid mo habang buhay. Tinuring ko siyang kapatid. Pero ganun din bang turing niya sa akin? Kasi parang hindi naman. Hindi naman, Nay. Kaya pasensya na po kayo kung galit pa rin ako sa kanya. Siguro kahit makita ko siya ngayon na umiiyak at humihingi ng tawad, hinding-hindi ko pa rin siya magagawang patawarin. Naiintindihan ko naman yung galit mo. Pero sana dumating yung araw na mapatawad mo na si Edsel. Kasi bilang nanay, malakas yung pakiramdam ko na kailangan ka ng kapatid mo, nak. Kaya nakikiusap ako. Hanapin mo yung kapatid mo. Tapos sana magkabati na kayo. Taong 2023 nang tuluyan akong iwan ni Nanay Papa Dudut. At ang huling-hiling niya ay ang mahanap ko si Edsel. Sa totoo lang ay ayoko na sanang pagbigyan ang gustong mangyari ni Nanay dahil masama pa rin ang loob ko sa kapatid kong nang iwan sa amin.
Pero ewan ko ba kasi may kung anong pakiramdam na hindi ko rin maipaliwanag iyong nangingibabaw sa akin ng mga panahon na yon. Yun bang pakiramdam na kailangan ako ni Edsel kaya dapat ko siyang hanapin at makita? Kaya naman nagdasal po ako sa Diyos at hiniling sa Kanya na sana'y mapatawad ko ang kapatid ko. At noong naramdaman ko na wala na akong hinanakit kay Edsel ay doon ko na siya hinanap, Papa Dudut. Una ko siyang hinanap sa social media kasi yon lang ang pinakamadaling paraan na alam ko. May Facebook account naman si Edsel pero in-unfriend at blinak niya ako noong nakipagtanan siya. Bukod doon ay wala akong kilalang kaibigan niya kahit nung nag-aaral pa lamang siya. Kaya nga medyo nahirapan ako sa paghahanap ng posibleng bagong account niya sa Facebook. Gusto ko na nga lang sumuko noon pero nagtiyaga po ako hanggang sa nakita ko ang picture niya sa isang account na hindi ko kilala. Naisip ko na baka kaibigan niya yon kaya agad ako nagpadala ng personal na mensahe sa may-ari ng naturang account at doon ko nga nalaman na kapitbahay nila si Edsel na nasa Batangas na ng panahong yon. Nakiusap ako sa kanya na sabihin sa kapatid ko na hinahanap ko siya. At noong nakarating yon sa kaalaman ni Edsel ay kinontak niya ako at nagkasundo kaming magkita, Papa Dudut. Ate Yara! Namiss kita! Namiss din kita, Edsel. Kumusta ka na ba? Bakit parang ang payat mo? Nagkasakit kasi ako eh. Kaka-recover ko lang. Trangkaso lang naman pero ilang araw din ako nakahiga lang sa higaan namin. Pero ayos na ako, huwag kang mag-alala. Ikaw, kumusta ka naman? Hindi ko masabing okay lang ako kasi mag-isa na lang ako sa buhay. Ha? Ay, nasan si nanay at tatay? Wala na sila. Patay na sila. Ano? Kailan pa? Bago mag-pandemic namatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Si nanay nitong 2023 lang. Humina kasi resistensya niya nung nagka-COVID siya. Lagi siyang nagkakasakit kaya ayun. Sorry ate ha, hindi ko alam. Kung alam ko lang sana. Sana nakadalaw man lang ako sa burol nila. Pasensya ka na talaga ha. Alam mo ba, na bago na wala si nanay, sinabi niya sa akin na hanapin daw kita. Kasi kahit iniwan mo kami noon, magkapatid pa rin tayo. Tungkol sa bagay na yan, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na hinanap mo ko ate. Akala ko kasi galit ka sa akin nung umalis ako eh. Nagalit ako sa'yo pero naisip ko na tama si nanay. Kapatid pa rin kita kahit na anong mangyari at ikaw na lang yung pamilyang meron ako. Kaya napatawad na kita. Hindi ko naman kaya magtanim ng galit sa'yo eh. Malaki yung pagsisisi ko kasi naging masamang anak ako kina nanay at tatay. At naging masamang kapatid ako sa'yo ate. Kaya siguro kinarma ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi rin kami nagtagal nung kinasama ko. Iniwan din niya ako pagkapanganak ko sa pangalawang anak namin. Pero bago pa yun, hindi na talaga kami okay. Madalas niya akong binubugbog tsaka pinagsasalitaan ng hindi maganda. Harap-harapan din niyang pinamumuka sa akin na hindi na niya ako mahal. Kaya nga nung sumama siya sa bago niyang babae, hinayaan ko na siya. Inako ko na lang yung pagiging single parent sa mga anak namin. Pero hindi pa natapos dun yung karma ko ate. Kasi 2 buwan pagkatapos akong iwanan ng tatay ng mga anak ko, may nangyari naman sa bunso ko ate. Ano nangyari? Yun, nagkasakit siya. Kala ko simpleng lagnat lang yun eh, pero nauwi na sa dengue. Hanggang sa lumala, tapos huli na nung nadala ko siya sa ospital. Nawala sa akin yung anak ko ng ganun na lang ate. Oh my gosh! Sorry, Edsel. Ang sakit-sakit ate. Halos mabaliw ako pero kinaya ko para sa isa ko pang anak. Ako lang kasi yung bumubuhay sa kanya eh. Kung ano-ano na nga lang yung trabaho na pinasok ko para kumita lang ng pera. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Sana kinontak mo kami nila nanay para kahit papano natulungan ka namin. Inahihiya naman kasi ako dahil ang laki ng kasalanan ko sa inyo.
Pakiramdam ko wala na ako mukhang ihaharap sa mga magulang natin. Pati na rin sa'yo, ate. Kasalanan ko naman kasi masyado akong naging suwail eh. Simula nung nalaman ko na ampon lang ako, nilayo ko na yung loob ko sa inyo. Akala ko kasi yun yung magandang gawin eh. Kasi hindi nyo naman ako totoong pamilya. Pero masyado pala ako naging makasarili kaya nasaktan ko kayo. Sorry ate ah. Sorry talaga. Wala na yun. Okay na yun. Pinatawad na kita, di ba? Sigurado ako na matagal ka na rin napatawad ng mga magulang natin. Tsaka, mas importante yung ngayon. Masaya ako na nahanap na kita. Ako rin ate. Masayang masaya rin ako na nagkita ulit tayo. Awang-awa ako sa kalagayan ni Edsel nang magkita kami sa Batangas ng araw na yon. Ang laki po ng ipinayat niya dahil sa madalas niyang pagkakasakit. Halata rin sa mga mukha niya ang pagod at matinding stress. At nung makita ko nga siyang umiiyak at humingi ng tawad sa akin ay tuluyan ng lumambot ang puso ko para sa kapatid ko. Parang nawala bigla yung galit at tampo ko sa kanya at naalala ko na siya pa rin ang kapatid ko na hiniling kong magkaroon ako noong bata pa ako. Kaya nga simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko si Edsel at ang anak niya, Papa Dudut. Isinama ko sa Maynila si Edsel at ang pamangkin ko. Tumira kami sa dati naming bahay noon at naipaayos ko na yon kahit papaano. Masayang masaya po ako kasi hindi na ako nag-iisa sa bahay namin dahil kasama ko na ang kapatid ko. Tinulungan ko po na makapagsimulang muli ng maliit na tindahan si Edsel na unti-unti nga pong napalago. Yun po ang pinagkakakitaan niya habang inaalagaan ang kanyang anak. Ako naman ay kasalukuyang employed sa isang private company. Kung tatanungin ninyo ako kung may plano akong mag-asawa ay meron naman po. Pero hindi ko po yun priority sa ngayon. Gusto ko pa kasing sulitin yung mga sandali na kasama ko si Edsel katulad doong maliliit pa lamang kami. Alam ko po sa puso ko na masaya ang mga magulang namin dahil magkasama na kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana ay mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon at kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.